Bakit nga ba ang dami pa rin nabibiktima nitong mga abusadong ola? Kahit na sandamakmak na yung mga reklamo, lalo na doon sa mga nagrarant, doon sa mga nagko-comment, doon sa mga ahensya ng gobyerno, na napakarami ng biktima nito at marami nang naharas, marami nang naipos, marami na nagka-problema about dito sa mga abusadong ola. Tara, talakayin natin, pag-usapan natin kung ano-ano yung mga dahilan kung bakit marami pa rin ang nabibiktima. Alright, magandang araw po sa inyo lahat at ito ang inyong lingkod, Janitor TV. At bago lahat, maglalambing lang po ako sa inyo. Paki-follow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa mga usapang online lending apps. Okay? Okay, isa-isahin natin yung dahilan kung bakit marami pa rin kakaroon ng utang o nagkakautang o nangungutang dito sa mga ola. Unahin natin is yung kahirapan, yung gipit, di ba? Alam naman natin na halos lahat naman tayo nagigipit sa pera. Halos lahat tayo nagkakaroon ng pagkakaroon ng chance o option na umutang dito sa mga online lending apps dahil nga ang bilis ng proseso. For 5 minutes andyan na po ang pera ninyo na inutang ninyo, pero by that time di natin alam kung bakit ang laki ng kaltas nila. Minsan hindi na ipapaliwanag agad, ganoon. Okay? Dahil sa kahirapan natin, sa kagipitan natin sa pera, nagkakautang tayo sa mga online lending apps. Yun po isa sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang nabibiktima nitong mga ola na ito. Pangalawa, financial education. Wala tayong ganun about sa mga klase ng mga paghawak sa pera, kung paano ba talaga yung pagpapaliwanag, kung paano ang sistema ng mga online lending apps. Walang ganun masyadong pag-aaral ng mga SEC, mga CIC, yung kumbaga parang hindi ganun kalawak. Hindi ko kasi maanuhan wala akong masyadong makita. Kung meron ng mga pages sila, hindi ganun kalaki yung pag-share nila about sa knowledge sa mga online lending apps, kung okay ba yan o hindi, kung ano ba talaga yung pwedeng kahinatnan ninyo at kung ano ba yung pwedeng yung gawin kung sakasakali once na papasok nyo itong mga ola na ito, at kung ano ba yung magiging financial crisis ninyo kung sakasakali na maaaring mangyari kung sakali mapasok nyo nga. Okay, yung financial education wala tayong ganun about dito sa mga lending company na umabuso at lumalabag na sa karapatan ng isang borrower. Wala masyadong ganun, mostly talaga nasa page lang din ng mga biktima, ng mga ola victims, yung mga ganitong klase ng mga education system about sa financial learnings about sa ola na masyadong hype na hype kapag ka nag-a-add sa yun pa, isa pong dahilan. O linawin ko lang po ito di po ako naninira rito, magbibigay lang po ako ng mga dahilan kung bakit marami pa ring tumatangkilik at nabibiktima itong mga online lending apps na abusado, at hindi ko nila lahat. Okay, lilinawin ko lang yung ads, isa pa yan. Masyadong maganda yung mga ads nila pagdating sa TV. Kahit sa TV nakakakita ko ng ads na mga lending companies o ng mga online lending companies. Okay, linawin ko yan. And then sa Facebook, social media, YouTube at TikTok, di ba? Marami rin mga ads. Ang gaganda kasi kung ako lang, siyempre, kahit ako nainganyo rin naman ako sa ganyan ng for 120 to 180 days, huhulugan mo, hindi ka ba maiinganyo? Lalo kailangan mo ng pera by that time. Di ba? Siyempre, balit lang hulog na ibibigay mo noon. Tapos, o-operan ka doon sa ads na yun ng malaking halaga. Sabihin natin, pinaka minimum amount daw is 20 to 30,000 na pwede mong mahiram o maaari mong mahiram yan sa mga ola, at babayaran mo siya ng 120 to 180 days. Di ba nakakainganyo ng kahit sino? Di ba? Misleading information na kung saan, sabi ko nga sa inyo, sa DTI ay isa rin sa mga dahilan kung bakit lumalabag din itong mga ola na ito. Yung sinabi ng Department of Trade and Industry na kapag ang isang produkto ay pinapakita mo na maganda o de kalidad, ay hindi naman pala totoo, ay misleading information, at meron din po yung kriminal na kaso. Yung binasa ko yung dati doon sa pagbibigay ng mga misinformation o misleading information about doon sa product mo na maaring maging sanhi ng panlilinlang sa isang consumer. Okay? Kahit pa yan may mapalending company o
financing lending o something like that. Basta nakakalin lang sa tao ay mayroon po yung karampatang parusa sa batas. Okay? And then ito pa, the OLA promotions, OLA promoter. Magkaiba po yung OLA reviewer Tandaan nyo hindi po tayo naninira rito. Dahilan lang po ito kung bakit marami nainganyo. Iba ang OLA reviewer doon sa OLA promoter. Linawin ko lang. Ang OLA reviewer po is binabalanse nila at inaalam nila kung maganda ba talaga o hindi ang isang produkto o ang isang online lending apps na nag-aalok ng mga pautang. Ang OLA reviewer is sasabihin niya kung ano yung naranasan niya na legit dahil nang hihiram din sila ron at sasabihin kung ano ba yung magiging proseso ng OLA sa pagpapautang, kung okay ba yung kunwari sabihin nilang siya ay nag-try at nakahiram siya ng ganitong halaga at sasabihin niya yung nangyari sa kanya about that certain OLA na hiniraman niya. At kung hindi maganda, sasabihin din niya. At kung ano ba yung kagandahan nito, ay mabilis ma-approve ba o hindi, marireject ka ba o hindi. Ano ba yung duration niya, gaano ba kahaba yung duration ng kanyang tenor period do sa pautang, kung gaano ba kahaba, 7 days nga ba, o sumusunod sa 120 to 180 days. Pero sasabihin din yung mga negative sides, okay? Kunwari, ang negative side nung OLA is maaga pa lang, wala ka pang due date, tumatawag na o something like na nangaharas na sila, nagpupusa sila sa social media, kung magpas ka man sa overdue, sa kanyang due date, ganun, sasabihin din nila, kumbaga isi-share pa rin nila kahit nasabihin na maganda yung OLA o hindi. Okay, tandaan nyo na, yun ang OLA reviewer. Ito, i-define natin yung OLA promoter na nagre-review rin. Ang mga OLA promoter reviewer, may mga nakalagay yung mga links doon sa description nila sa kanilang comment section. Kasi pagka ang isang OLA reviewer promoter maglalagay ng link, sabihin nun, para sa akin, common sense na lang, kahit itanggi naman nila yan the reality is in there. Nandyan sa link ng channel nila. Tingnan nyo yung mga pinapanood nyo, andyan yan. Kasi sabihin ko na nililink nila dyan yung mga hindi magagandang OLA, like yung mga issue, so Manica, si Easy Peso, sila Digido, di ba? Nakalink sa kanila kumbaga, habang pinapanood mo yun, may pagkakataon ka na puntahan yung link na yun at subukang manghiram dyan. At ngayon, pag pumasok na kayo sa link noon, automatic, kung may maglo-loan man dyan o hindi, may commission silang natatanggap doon. Kasi ang gagawin nila lang na sa mga videos nila tatanggihan nila na hindi sila agent. They are not promoting. At hindi sila sponsored, ganun-ganon, no? Tatanggihan, siyempre. Alam mo, siyempre, kumikita sila malaki ang kitaan dyan. Pagpupromote, parang online sugal, malaki ang kitaan din dyan. Tapos kumikita rin sila ng malaki dyan sa mga pagre-review nila kuno. Kasi yung pagre-review nila, sasabihin lang yung positive sides ng OLA. Na maganda raw hiraman, 1 month daw, mabilis daw yung disbursement, 30,000 yung pwede ma-loan, something like that. Sa lahat ng mga mabulaklak na dila na pwede na sasabihin nila yon. Kasi pagka maganda hindi bang pabait. Pag maganda kasi ang sinasabi mo, positive talaga yung sinasabi mo sa isang produkto o isang nire-review mo na isang something like na basta maganda, positive, malaki po ang bayaran sa YouTube. Totoo yun. Lalo na kung tungkol sa pera, malaki po. Ako kasi malitang kita ko rito kasi halos puro negative yung mga reviews ko. Yung mga sinasabi ko sa inyo, puro hindi, siyempre makakasira sa nila. Parang magiging disadvantage nung Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ganun kalaki kita ko rito. Yun sila, yung mga ganun, mga OLA promoter, malalaki kita ng mga yan. May commission pa. Unlike sa mga legit ng mga OLA reviewer na hindi nagbibigay ng link sa description sa comment. Okay, tandaan nyo yun Kaya masabi ko sa inyo, marami pa rin Isa yun sa mga dahilan. Hindi ko sinisiraan ko sila dahilan kung bakit marami pa rin umuutang dito sa mga OLA. Siyempre, ginawa na nga bread and butter. Kumita na sa YouTube, kumita pa doon sa OLA, yung mga OLA promoter. Okay? Tindihin niyo Kaya sabi niyo, ako nagiging balance lang din dito. Nagbibigay lang po ako ng opinion at point of view ko kung bakit marami pa rin nagkakaroon ng utang at marami pa rin ang nabibiktima ng mga OLA na yan.
Wala akong sinisiraan dito. Nililinaw ko lang. Okay? Kaya kung totoo may sinasabi nila na hindi sila agent, hindi sila pabuti, tanggalin nila yung mga link. Tapos maging patas sila sa pagre-review. Iba nga dyan, may napanood po ako. Magpalit lang ng cellphone, magpalit lang ng SIM card, makakapag-loan ka raw doon sa mga OLA na binabanggit niya. Di ba? Pinopromote niya. Pinopromote nila. Nakakalungkot mang isipin pero ayaw na lang nilang amin sa sarili nila na yun ang pamamaraan nila para kumita sa ng pera. Ako ayoko kasi maging ganun. Gusto ko maging patas ako sa sarili ko. Maging patas ako doon sa mga biktima. Yun po yung aking advokasya namin nila Boss Rai, nila Ate Red, nila Pat Kito, nila Team Marcos at ni Mami Yam. Yun po advokasya namin. Linawin ko lang. Sila Mami Yam, mga magagaling na mga reviewer yan. Sila Pat Quinto, Team Marcos, Ate Red. Kaya nga sila yung mga legit na pinapanood ko kapag dating sa mga online reviews. Pero sa others, I doubt them. Kasi may issue na kumalat nga yung issue ng isang kulang na ng haras ng isang artista, di ba? Yung 10 peso. Example ko lang to ha. Wala akong nakikita review nila. Hindi nila pinag-usapan, hindi nila tinakil. Kasi may kung ano sila dyan eh. Masisira yung commission nila dyan. Masisira sila kasi negative ilalabas nila. Kaya hindi sila pwede maglabas doon. Yun po yung ano nila, karapatan nila kasi bawal sila maglabas ng ganun. Hindi katulad sabi na wala kaming mga makukuha o something. Maglalabas kami ng naaayon sa aming point of view at naaayon sa karapatan din ng bawat individual na susubok manghiram dito sa mga OLA. Hindi ito paninirang puri. Tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo is awareness at paalala kung bakit marami pa rin nabibiktima itong mga OLA. Okay? Linawin ko lang po yun para maintindihan ninyo. Okay? At para magkaroon kayo ng ideya kung bakit dumadalas at patuloy na dumarami ang biktima na paulit-ulit na tuloy ako. So yun mga kadyay, sana nakatulong ang video kong ito at hanggang sa muli, sana po suportahan po at maglalambing lang po ako, pakipollow na lang po aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at hanggang sa muli, sarang hamnida po.